Sinasabi na ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Pero iba sa amin ni Nelia. Dahil bukod sa pagiging ilaw niya ng tahanan, siya rin ang sinandigan ng aming mga anak. At yun ay dahil sa aking mga pagkukulang. Ay, salamat. Natapos din ang trabaho natin sa buong linggo, Delphi. Tama ka, Rufo. O, sumahod na rin tayo. Kaya oras na para mag-relax naman. Kaso, may problema ako eh. Di yata ako makakasama sa tropa natin ngayon. O, bakit naman? Kasi nagbayad ako sa mga utang ko dito. May babayaran din akong utang namin ni Mrs. Ba't kasi hinahayaan mong hingang ka ng hinga ng asawa mo? Hindi, tignan mo ko. Walang pakialam si Nelia sa kita ko. Hindi niya ako magawang hingan. Dahil bubugbugin ko siya. Mabait kasi ang asawa mo. Hindi katulad ng misis ko. Saksakan ng bungangera. Tsaka skandalosa pa. Lumalaban sa akin eh. Pero gusto mo sumama sa inuman ngayon? Oo naman. Siyempre. O sige, sumama ka na. Ako na ang bahala sa ambag mo. Talaga? Oo. Ayos pare, salamat. Iba ka talaga. Ang bait mong kaibigan. Halika na, Mona. Kumain na tayo. Luto na itong sinangag at tuyo. Si Boyat naman, mamaya pa yun. Nay, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ano ba yun? Kasi po kailangan ko na magbayad para sa project namin. Inabunuhan po yun ng leader namin eh. Yang na po ako. Ganun ba? Sige, bibigyan kita. Pero pasensya na ha. Hindi kita may bibigyan ng baon. Kapos na kasi ako, anak. Alam mo naman, walang ibinibigay na pera sa akin ng tatay nyo. Okay lang po. Madalas naman wala akong baon eh. Basta ang mahalaga, makapagbayad po ako. May binili nga pala akong ilang perasong pandesal. Baonin nyo ni Boyet sa school. Magdala na rin kayo ng tubig para kahit wala kayong pera, hindi kayo magugutom doon. Di po ba? Sweldo ni Itay kagabi. Oo, pero alam mo naman yun, laging inuuna ang inuman kaysa sa atin. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Sige na, kain na. Para hindi kayo malate sa eskwela. Napakahalaga ng edukasyon, anak. Kaya sana, kahit naghihirap tayo, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral. Intoy, nadala mo ba yung mga pasalubong natin kay Ami? Opo. Nay. Tignan niyo pa parating, oh. Ang pamangkin mo si Mona, ang panganay ni Delphine. Mona. Tito Intoy! Lola Elang! Saan pupunta nyo? Sa isa kong anak kay Tita Ami mo. Ba, naka-uniform ka. Papasok ka na ba? Opo. Inagahan ko po para hindi ako malate. Kasi po naglalakad lang ako pag pumapasok. Ano? Naglalakad? Opo. Ibig mong sabihin, hindi pa rin nagbabagong tatay mo? Matigas ang ulo ng pinsan mo, anak. Mahilig sa barkada. Ang barkada ang binubusog niya pag may pera siya. Kawawa naman itong mga pamangkin ko. Sumabay ka na sa amin, Mona. Idadaan ka na namin sa school. Ay, salamat po, Tito Intoy. At saka ito, kunin mo rin ito. 1K po ito, Tito. Para sa inyo yan ni Boyet. Gamitin niyo sa mga pangailangan niyo sa school. Yun ang problema ni Lucas, pare. Nadukutan daw siya kahapon. Kaya wala siyang pantoma ngayon. Walang problema. Ako na bahala doon. Pati pamasahin nyo, papunta kina Emong. Sagot ko na rin. Talaga, pare? Oo. Tropa ko yata kayo. Pare, sana pahiramin mo na rin ako ng konting pera. Para naman may pampasalubong ako kay Commander. Para hindi magbunga nga kahit lasing akong umuwi. Okay, sige. Ayos ka talaga, pare. Walang tatalo sa bait mo. Okay!
Mona, O, binigyan ka kamo ng 1,000 ni Intoy nung makalawa? opo. Sabi niya, gamitin daw namin ni Boyet sa school. Tama-tama. Wala na akong pera eh. Akin na yung 1,000. Oh? Huwag mong pakialaman ng pera ng mga bata, Delphine. Nelia, ubus na ang pera ko. Kaya kailangan ko yun. Inubos mo sa barkada mong pera mo. Eh, di manghiram ka sa kanila. Ibabalik ko rin sa sweldo. May lakad ako mamaya. Dapat may dala akong pera. Sige na. Mona, kunin mo yung pera. Oo. Wag. Wag kang sumunod sa kanya. Lumabas ka na, Mona. Sige na. Sige po, inay. Bakit mo pinalabas si Mona? Kinakalaban mo ba ako? Ha, Nelia? Kilala mo ako, Delphine. Lahat ng pagpapasensya ginagawa ko. Tiniis ko ang bisyo mo. Kinaya ko. Pati ang obligasyon mo sa ating pamilya. Isa lang ang pinakikiusap ko. Huwag mong sasaktan ng mga anak natin, ni huwag mong gagalawin ang para sa kanila. Magsalita ka parang kaya mo na ako, ah. Lalabang ba sa akin? Ha? Ha? Para sa mga anak ko, handa akong manindigan. Makikipagpatayan ako kung kinakailangan. Inay, ang lakas po ng bagyong ito. Baka bumaha na naman po dito sa atin. Ay, hindi naman tayo makakaiwas sa mga ganitong pangyayari naman. Habang nandito tayo sa lugar na to nakatira. Kasi naman si Itay, ayaw kayo tulungan. Kaya tuloy hirap na tayo. Hindi pa rin ako nagsasawa sa paglapit sa Diyos. Na sana'y loobin niyang magbago na ang tatay ko. Mabuti pa anak. Tulungan niyo ako ng kapatid ko. Iayos na natin ang mga gamit dito sa bahay. Opo. Para hindi mabasa ng baha. Maghanda na rin tayo para sa paglikas kung kinakailangan. Bullshit talaga yung sinaro ko. Di pa ako pinatulog sa kanila. Si Lucas, ayaw. Bullshit talaga. Ako na nga nagpainom eh. Iwan lamang ka ako kung sweldo. Ito, sugod tuloy ako sa ulan ngayon. Halos hanggang tuhod na pala ang baha dito sa daan. Isang talaga ako. Lulusong tuloy ako sa baha ngayon. Maraming salamat po sa dala niyong mga dilat at bigas, Chang Elyang. O kumusta naman ang magaling kong pamangkin, ha? Ayun ho, 3 araw nang hindi pumapasok sa trabaho niya. Bakit? Oo, sabing inalis na siya doon. Ay, hindi naman ho. 3 araw na kasi siyang may lagnat. Masakit din ang katawan niya. Baka nagkatarangkaso, kaya ganon. Yung nga din hong iniisip ko. Sumugod ho kasi siya sa malakas na ulan at baha nung 1 linggo. Painumin mo na lamang ng gamot sa tarangkaso. Pinapainom ko naman ho. Ewan ko ba, nagtataka nga ho ako kasi parang hindi tumatalab sa kanya ang gamot. Ano? Tao yun naman kasi, oo. Abaya sa sarili. Napapansin ko rin hong parang naninilaw ang balat niya. Nelia, Ay, tulungan mo ko. si Delphine. Oh, si Delphine. Tulungan niyo ako. Ang sakit ng katawan ko. Ha? Hinihilaw pa ako. Nelia, tatawagan ko si Intoy. Dadali natin sa ospital ang pamangking ko. Kailangan malaman natin kung anong sakit niya. Leptospirosis? Yun bang sakit niya, Nelia? Oo, Rufo.
Sabi ng doktor, maaaring nakuha niya yun nang lumusong siya sa baha. Teka. Baka nung gabing umuwi siya ng lasing. Kasi naman si paring Delphine, sobra kong uminom eh. Ay, problema namin ngayon ng pera para sa mga gastusin niya sa ospital. Nelia, pasensya na ha. Kapos din kasi ako eh. Sige, may trabaho pa ako eh. Alis ako. Wala ni isa man sa barkada ng asawa kong makakatulong sa kanya. Ni hindi man lang nila dalawin. Nasaan ngayon ang mga kaibigan mong pinahahalagahan mo kesa sa iyong pamilya, Delphine? Delphine, ay bisita ka. Bisita? Sino? Kami, Pinsang Delphine. Uy, Entoy. Tiyangin lang. O ano? Kumusta ka na, pamangkin? Sorry, Ho Chang. Hindi ko pinakinggan ang mga pangaral niyo sa akin. Siguro, palo ito sa akin ng kapalaran. Dahil sa mga pagkakamali ko. Huwag ka nang umiyak, Pinsan. May pagkakataon pa naman para magbago ka. Oo nga. Tama si Chang. Tutulungan ka naming lahat. Salamat, Delia. Salamat sa inyo lahat. Ipinangangako ko sa inyo, iiwan ko na ang barkada. Parang Delphine. O ano? Nakuha mo na ba ang sahod mo? O, Rufo. Bakit? Kasi naghihintay ng tropa. Alam mo na, namiss ka namin. Pasensya na. Marami kaming utang na dapat bayaran eh. Ha? Dahil sa pagkakasakit ko. Ganun ba? Naku, sayang naman. Sige, sa ibang araw na lang. Ayoko na, Rufo. Kalilimutan ko na ang bisyo. Magbabagong buhay na ako. Natuto na ako sa nangyari sa akin. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang maganap sa akin ang pangyayaring yun. Mas maayos na ngayon ang aming kalagayan. Yun ay dahil alam ko na kung sino ang tunay na dapat kong pahalagahan. Salamat na lamang hindi sumuko sa akin ang aking asawa. Naging sandigan ko siya sa panahon ng aking kahinaan. Ako si Delphine. Ito ang aking buhay.